Palagi akong ni ate sa tuwing wala sa bahay ang kuya ko at hindi ko naman ito hanggang sa, Dear Ate Ann, ako si Marco, bunsong anak sa tatlong magkakapatid. Maayos naman ang pamilya namin. Disente, tahimik, at halos walang eskandalo. Ang kuya kong si Brian ay 10 taon ang tanda sa akin at masasabi kong siya ang dahilan kung bakit ganito ako kalaki ngayon. Tinaguyod niya ang pag-aaral ko, tinuring akong parang anak. At hinding-hindi ko malilimutan ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa akin. Kaya ganun na lang ang respeto ko sa kanya. Halos sambahin ko siya bilang isang tao. Noong matapos akong mag-aral, pansamantala akong tumira sa kanila habang nag-a-apply pa ng trabaho. Si kuya ay isang seaman, kaya madalas ay wala siya sa bahay ng ilang buwan. Naiiwan ako roon para samahan ang asawa niyang si Ate Liza. Sa umpisa, ayos lang, para kaming magkapatid. Tinatawag ko pa nga siyang ate dahil ramdam kong parte na rin siya ng pamilya. Pero habang tumatagal, may mga kilos siyang hindi ko maipaliwanag. Mga titig na masyadong matagal, mga biro na may halong at mga galaw na hindi mo aakalain manggagaling sa isang taong may asawa. Hindi ko agad pinansin dahil ayokong husgahan siya nang hindi ako sigurado. Ayokong bigyan ng kulay ang mga kilos niya lalo na't misis siya ng kuya ko. Isang gabi, habang nagluluto ako ng hapunan, bigla siyang yumakap mula sa likod. Akala ko nagbibiro lang, pero naramdaman kong hindi iyon basta-bastang yakap. Nang humarap ako para itanong kung ayos lang siya, hinalikan niya ako sa labi. Natigilan ako. Anong ginagawa mo, ate? Tanong ko, nanginginig ang boses. Alam mo rin naman ang nararamdaman ko, Marco, sabi niya. Hindi ba't nararamdaman mo rin to? Hindi ko alam kung anong sagot ang ibibigay ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo palabas, pero nanatili akong nakatayo. Ramdam ko ang kaba, takot at higit sa lahat, ang hindi dahil may ginawa akong mali, kundi dahil sa loob-loob ko, may parte sa akin na hindi makapaniwalang ito ay nangyayari. Ilang beses ko siyang tinanggihan mula noon. Pero hindi siya tumigil. Minsan sinasadya niyang maglakad sa harapan ko nang halos hubad. Minsan umuupo siya nang masyadong malapit at kinukwento ang mga bagay na hindi ko kailanman gustong marinig mula sa isang may asawa, lalo na sa asawa ng kapatid ko. Palagi ko siyang iniwasan, pero palagi rin siyang sumusubok. Ang hirap kasi, parang siya pa ang galit kapag hindi ko siya pinapansin. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi niya sa akin, kung hindi mo ako gusto, baka kailangan malaman ng kuya mo na ikaw ang lumalapit sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napagtanto kong kahit wala akong ginawang masama, hawak niya ang alas. Ako ang walang laban. Ako ang lalabas na masama sa mata ng taong pinakaimportante sa akin. Gabi-gabi akong hindi makatulog. Iniisip ko kung uuwi na lang ba ako sa probinsya o magpapakalayo-layo. Pero saan ako pupunta? Wala pa akong trabaho. Wala pa akong ipon. At higit sa lahat, ayokong magmukhang tingin ng kuya ko. Hanggang sa isang araw, umuwi si kuya ng hindi inaasahan. Wala pa sa schedule. Hindi namin alam pareho. At sa araw ding yon, naabutan niya akong itinutulak si Ate Liza palayo sa akin habang sinusubukan niya akong halikan. Walang salita, tahimik lang siyang tumingin sa amin. Si Ate Liza agad na nagsinungaling. Sinabi niyang ako ang unang lumapit. Na matagal na raw akong may gusto sa kanya at sinusubukan ko lang siyang wala siya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipaliwanag ang lahat. Pero si kuya, umalis lang. Umalis nang walang kahit anong salita. At simula noon, hindi na siya muling nagpakita sa akin. Dinala ko ang bigat na ito sa loob ng maraming buwan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong tingin niya sa akin. Hindi ko alam kung naniwala ba siyang totoo ang sinabi ko. Ang masakit, hindi ko siya masisisi kung hindi. Ang pinakamasakit, hindi ko na naibalik ang tiwala niya. Ito ang kwento ko. Hindi ako humihingi ng awa. Hindi ko rin sinasabing ako ang pero sa mga lalaking piniling manahimik dahil sa takot,
Sa kahihiyan at sa respeto, sana marinig niyo to. Hindi lahat ng ay may sugat na kita. Minsan, ang pinakamasakit na sugat ay yung dala mo sa loob habang patuloy kang binubuhay ng guilt na hindi mo naman ginusto.